May mga bagay sa ating bahay na kailangan siguro agad ng action. Alam niyo yung kulay orange na yun? Yun yung tubo na medyo natatagalan na yata sa aking paningin na kailangan siguro na action. Kaya ngayon, walang keme-keme, walang introduction. Gawin na natin agad. Well, naiwan na nga sa pagpipintura yung downspout na yan sapagkat magkaiba sila ng pintura. The wall concrete needs latex and that pipe or downspout needs enamel. Kaya nahuli nga sa pagpipintura. Siyempre, before I do the paint job, I'll make sure it is free from dust, grit, or any dirt that is clung on it. Saktong-sakto yung sinag ng araw dito. Kaya ito talaga itinaw ko nang sa ganun ay madaling matuyo yung ating gagawing pag-spray ng ating tubo na yan. Kaya medyo makinis na siya. Ayos naman. Okay, spray natin twice. Okay, this is the first coat. Okay, ready? Ayan, atay-atay lang. Ibig sabihin yan, manipis lang pagbuga ng aking spray paint at hindi ko pwedeng biglain. Ayan, ang first coat na ginawa natin, medyo kita pa yung dating kulay ng tubo, yung orange na yan. Pero okay lang yan. And for the second coat, mawala na yan. And after a few minutes, yun na siya. Second coat agad. Since this is just a smaller project na kung saan napakalit lang naman talaga ng aking ginagawa na yan, yung tubo na yan, downspout, hindi na ako masyado nag-abala na bumili pa ng tinatawag na primer. But it is still best to use primer first before we use that acrylic paint. Yang ginagamit ko na yan. Okay, yan na ang resulta ng 2 application ng pag-spray natin. Pero base na rin sa aking mga experiences na ganitong trabaho, mas maganda pa rin na 3 coats ang gawin natin. Makapal siya at kitang-kita mo talaga na maganda. Since may natin pa, i-apply natin for third coat. Alright, sakto-sakto, bus na. Ganun talaga, sunog kung sunog. Ayos, pwede na yan. Ayan, naka-camouflage na sa pader, oh. And the orange pipe is gone. At, yun na, my problem has resolved. Pero may problema pa ako, yung mga katabi nito, ayan, oh. Maraming kalat at siguro kailangan ng makeover. At isunod na natin agad. Let's get started. Alam mo yun, yung salitang makeover, sabi nating isang taong nagpunta ng salon o parlor. Alam mo, paggayari ng ilang oras o kalahating araw, for example, paglabas niya ng building na yun, hindi mo na makikilala ang itsura. So, ganyan-ganyan, ang gagawin natin, hindi mo makikilala yan pagkayari ng makeover na yan. Ay, kung bakit nga naman kasi ang mga gamit, walang mapaglagyan, nasa gilid, kung saan-saan man. Sa sobrang dami ng gamit, hindi mo na alam kung saan mo ilalagay. Siguro nakakaranas din kayo ng ganitong pagkakataon, no? Dumako na nga tayo sa ating first phase makeover na ang gagawin natin ay
Planters Box making. Yan ang aking laging tinatandaan, that I make sure before I cut it, I check it and measure again. At panigurado, yan ang motto ng bawat mason at karpintero na measure twice, cut once. Eh kung magkamali ka nga, ano mangyayari? Di kamot sa ulo. Meron pa yatang sumabla. Meron nga. Alang nga. Alright, yan na siya. Po tayo ng 10 piyesa para sa ating gagawing Planters Box. Kabok. So ayan ang gagawin natin ngayon. Hahaluin natin tong adhesive, tile adhesive na gamitin natin sa ating project ngayong araw. So itong tile adhesive na to, hindi ito nalalayo sa semento na ginagamit sa construction. But this is specially designed for tile adhesion talaga. Kaya ito gagamitin natin instead of cement powder. So mahalaga na sumunod tayo sa instruction. Sabi nga rito sa instruction, sa likod, basahin natin. Pour water in a plastic pail and add this adhesive. Mix 2 to 3 minutes to attain a smooth, lump-free, pasty consistency. So ito ating plastic pail. Tansyahin lang natin yung gagamitin natin sa ngayon. Siguro mga 2 tabong muna. Ayan. And then it says here to pour. At ibusan natin itong adhesive. Itong powder. At tansyahin na lang natin ha. So ang importante ay i-mix natin mabuti. Sabi, it should be mixed for 2 to 3 minutes consistently. Ayan. Let's try this. Since wala tayo mixer, ito lang ginagamit natin, kutsara ng semento. Alam nyo yung iba, mga may budget sa content ay gumagamit pa ng electric mixer na panghalo talaga, zzzz, lang bilis. Wala tayo. Wala. Ito lang. So, malabnaw. Dagdagan natin. Ganun lang. Tansyahan lang naman siya. Tansyahan. Alright. So, may mga lamps siya. Ayan. Ito yung tinatawag na lamp. Kailangan mawala yung mga yan. Kaya we are mixing this consistently for 2 to 3 minutes. Kaya haluin natin. Ayan, okay na siguro ano. Parang paste na siya. Well, hayaan lang natin itong mixture na to. Sabi nga rito sa instruction, let mixture rest for 15 minutes and then mix again briefly before use.
Kaya mamaya halo natin muli at pupunta muna tayo doon. Tutubigan natin yung ating gagawa ng planter's box. Ingay yata din sa bukid. Siguro nagpapatubig for irrigation. So, pinapauso nga itong puno ng avocado kasi I take chance kung makapagbubunga siya. Kasi dati pinausohan ko, ito yung naging bunga niya. Oh. Cute, oh. Akin na, oh. Diba? Na super in love ka naman yata agad. Mga 1 month, pwede siguro anihin to. So, mainit na kaya magpapalit naman tayo ng ating damit. Ha? Hindi naman tayo pwedeng sulog na sulog naman sa ating trabaho. Alam mo yung avocado or avocado? Napaka-hindi ba niya sa North America, sa United States or sa Canada? Alam mo, iba na yung presyuhan yan. Gintong-ginto. Napaka-hindi man. So, tuloy natin trabaho natin. Well, yan 10 piyesa na yan ng aking kinat na mga tiles upang mabuo ang ating planter box. Ganyan ang ating gagawin. Lagay ng tile adhesive, konting pokpok. Siyempre, hahagurin din natin ang pinakaibabaw nito. At siyempre, ang pinakauli ay i-level naman natin at i-check nga natin kung ito ay pantay na pantay. Huh? At ang cycle ng trabaho ito ay paulit-ulit syempre hanggang matapos sa pinakadulo. Uy, kasali rin pala sa cycle yung pagpupunas. Hindi dapat matuyo yan, titigas. Nako! Huh? Pakalinsangan ngayon kahit kumulimlim pero ang pawis ko ito. Kaya magkabad muna tayo ng long sleeve natin. Okay. Oh, yung pawis ko. Ayan, basa. So ating merienda ay kung tawagin na yung kalamay. Sa mga future episode natin, itatapok din natin to kung paano gumawa ng kalamay. Very easy lang siya actually, no? So, it is just glutinous based form. Saka may mga flavoring, latek, sago. Saka syempre yung syrup and yung langka, yung jackfruit na nagpapasarap sa kalamay. Ayan, konting iri na lang at matatapos na tayo sa phase 1.
So kahit pa paano, nagawa natin ang makeover to. Pero hindi pa nangangalahati talaga itong ating gawain dahil meron pa akong surprise sa inyo. At panoorin nyo ang preview kung paano ko talaga ito pagagandahin ng todo-todo. So watch this. Ay, subscribe muna kayo sa aking channel. Bye. At sige na, 4,000. 4,000 like pera mo. Discounted ka na. Discounted na. Yes. Discounted ka na ng Tayo 800. kukuha ng 100. Init! Grabe! So dito kukuha ng mga pulang damo na ilalagay natin dun sa ating square ang gagawin natin.